Maraming salamat sa dalawa nating napaka-aktibong host. Grabe, kailangan sabayan natin sila. Kaya sa lahat ng may utang sa kooperatiba, pakitaas ang kanang kamay. Maraming salamat po sa pangungutang niyo. Binibigyan ng negosyo ang ating mga kooperatiba. Sa mga walang utang, para na ninyong awa, mangutang naman kayo. Binabati ko po ang ating idol sa Kongreso, si Congressman Mickey, na nasa 19th Congress siya po ang tagapamahala ng Committee of Cooperatives. Gandang umaga po. At siyempre, kay Pong Primoris Pares, na nire-representa ni COS Northwest Grande. Ayan. Dati po, ako po yung National President ng Cooperative Families. Binabati ko rin po ang ating mayor dito sa Tanawan City. Nakasalubong po siya kanina, si Atty. Antolantes, at sa ating mayor, yung mayor ng San Pascual, si Mayor Monte. At siyempre, ang ating Regional Director sa Cooperative Development Authority, si Buddy. Ayan. Kapag nandito si Buddy, umiliwanag ang buong hall. At ang kasamahan natin, kapamilya ko, sa Cooperative Development Authority ng Region 5. Kasama na rin po ang ating mga representante sa mga iba't-ibang ahensya ng gobyerno. At ang kaibigan natin, ay pamana ko dito, League of Cooperative Development Officers ng Pilipinas. Nandito ang presidente, si Ed, at ang aking kaibigan na si Ma'am Celia. At siyempre, ang pinakamahilig ng bagay sa inyong lahat. Pakitaas po ulit ang kanang kamay. Kanang kamay. Lahat po tayo. Pakitapit yung nasa kanan niyo, sabihin, Happy International Co-op Day. Pakitaas naman yung kaliwa. Pakitapit yung nasa kaliwa at tanongin kung nakapayag mo yan ang utang. Ano, bawal na ba? Baka kayo ang nagdadagdag ng delinquency rate sa co-op nyo. Alam mo po, may iba ko dyan. Sa lahat ng mga co-op na may problema sa delinquency rate, mag-organize kayo ng Committee on Prayers. Lahat ng may utang na hindi nagbabayad, isubmit mo sa Committee on Prayer. Bahala na sila. Dalawa lang ang kanilang panalangin. Sana pagbayad na sila. Yung unang panalangin at ang pangalawang panalangin, kunin mo na siya, Lord. Ako po ikaw sa pusong nagagala at inararangan ko na makita kayo kasama namin at katuwang sa cooperative sector. Ako po ay galing sa sektor. Ako rin po tulad nyo mamumutang. Pero hindi lang mamumutang, ako'y naniniwala, nagtitiwala, at patuloy na maniniwala sa advokasya ng kooperatiba. Kaya palapakan po natin ang ating mga sarili. Yung hindi mo malapat, hindi mo nakakabayan kayo ng utang. At alam niyo po, ngayon ay buong Pilipinas at buong mundo ay nagse-celebrate po ng International Day of Cooperative. Pero para sa akin po, para sa inyong chair ng Cooperative Development Authority, ang araw po ng cooperative para sa atin ay hindi lang ngayon. Hindi lang kahapon, hindi lang bukas, kundi araw-araw. Araw-araw, sabi ko kasi napakalaki na po ang itinulong, ginawa, at pag-aaruga ng kooperatiba sa ating lahat. Alam niyo po, isa sa pinakamagandang desisyon ko sa buhay ay maging membro ng kooperatiba.
And if you compare yourselves to your neighbors, to your friends, who are not members of cooperatives, I am sure you are of higher value. Kung tutusin piso yung isang kapitbahay ng hindi member ng kooperatiba, ang value mo ninyo ay 150 o di kaya 2 piso. Ano po ang ipinapakita at ipinapahayag nito? This is the real meaning of economic upliftment. This is the real meaning of self-help. And this is the meaning of economically supporting one another. Alam niyo po ang kahulugan ng International Day of Cooperatives ay ang pagkakaisa, pagtutulungan at pagtutulungan. Tayo po karamihan hindi pinapakinggan, hindi inaasikaso ng mga bangko. Kung wala po tayong collateral, wala po tayong lupa, wala po tayong mga sasakyan, hindi kayo bahay, the banks will never, ever give us financial assistance. Pero sa totoo, pagdating mo ka lang, maliban pag may kamera, ikaw ay bibigyan ka agad ng atensyon. Kasi ang kooperatiba, pag-aari natin. Ang kooperatiba, binibigyan natin ng kapital. At ang kooperatiba ay tinatangkilik natin. Kaya mabuhay tayo na naglilingkod at naniniwala sa kooperatiba. Dumarami na po tayo. Alam niyo po dito sa Pilipinas, meron na po tayo 12 million members. 12 million. Pero nakakala po higit kalahati dito, delinquente at hindi nagbabayad ng puta. Sana po rin na sila ngayon. At higit po 20,000 na rin po ang kooperatiba sa Pilipinas. Tayo po sa buong Southeast Asia ang may pinakamaraming kooperatiba. Ito yung dalawa ang pinapakita. Una, ang ating pagmamahal at tiwala sa kooperatiba. Pero yung pangalawang rason ay ito ay magpapakita na hindi tayo nagtitiwala sa mga ibang kooperatiba. Kaya tayo nagtatayo ng sarili natin kooperatiba. Despite these two main reasons, I still believe that the co-op spirit, the co-op advocacy, and cooperativism in the Philippines will be sustained and will go a long way and will be inherited by the younger generations. Kaya sana nakikita rin po kayo ng mga kabataan na membro ng ating kooperatiba. Kasi po sila po ang magmamana at magtutuloy kung anuman ang hilain meron tayo ngayon. Kaya pakitingin na yung katabi kung ay mabubuhay kaya sa susunod sa 10 taon. Kaya baka mabuting ibigay na lang po natin sa ating mga kabataan. Kaya ang kooperatiba po ay hindi na lang po alternatibo. Dati-dati, alternative lang daw po ang kooperatiba. Pag hindi tayo pinautangan ng bangko, doon tayo. Pag hindi tayo nakakuha ng marketing, good marketing outlet, doon tayo sa kooperatiba. Pagka may kailangan tayong tuition pinamananan, doon tayo sa kooperatiba. Ang masakit lang po, pag may pera na yung membro, padaan-daan na lang sa kooperatiba. Ayan. Pero, sa katotohanan po, napakalaki na po ang ambag at tulong ng kooperatiba sa lahat ng ating pamumuhay. I am a classic example. I call myself Batang Co-op because my primary co-op, ang unang manager ng tatay ko at ang unang chairperson ang nanay ko kasi wala namang gusto maging
artificial. Kasi wala naman silang honorarium. We started with 5,000, now my cooperative back home in the Ilocos province is 3 billion in total assets. And that is a challenge to all cooperatives who are represented here. What you're going to do today will be inherited by the next generation of cooperative leaders. What you're going to decide today will be an inspiration of the next cooperative leaders in the land. Kaya magbigay po tayo ng ehemplo maganda, magbigay po tayo ng model para ang pangalan ng inyong po ay hindi mawawala, kundi ito ay mamanahin ng mga susunod na generasyon. Ang CDA ko na this is my 125th day at dahil ng CDA. Parang 125. Ako po'y bago-bago sa Cooperative Development Authority. At tulad ko, galing din po ako sa sektor. Kaya, feel ko po kung ano ang kailangan nyo, ano ang mga ginagawa nyo, ano po yung mga problema nyo, at ano po yung gusto nyo mga pagbabago. Una po, ay yung COC, Certificate of Compliance. Ako po ang nagpapaala na dapat hindi na gawin ito effectivity ng isang taon. Aking pong ipinapaala na gawin dapat ito ay at least 3 years ang kanyang effectivity. Para hindi na lang kayo ang taon na magsusunod. Siyempre, nahihirapan din kami sa CDA kasi hindi pa kung 50% ay hindi pa compliant at hindi pa nabibigyan ng Certificate of Compliance. Pangalawa po, ang issue po natin sa tax exemption at team, nandito po si community at tataasan po natin yung research. Alam ko sa agrikultura, ang kanyang manuala ay gagawin from 10 million, gagawin 100 million para kahit 100 million na yan, ay tax-free pa rin tayo. Kaya palapakan ko natin si community at po natin. At yung team ko naman, pansamantala po, hindi na po siya malaki sa pagkuha ng ating Certificate of Tax Exemption. Pero eventually, magsusubmiti pa rin po tayo. Kaya na ngayon, yung mga wala pang CTE, pwede na po kayo makipag-ugnayan sa BIR. Kung may problema po kayo, tumulong po kayo sa Kongreso at tawag yung mga kaibigan natin na BIR. Ay kung Nikki, kung ilalagay kong Imon, Espadas. At yung, alam ko, ang isang issue na nagiging balakid ngayon sa inyo ay yung season road. Yan. Maraming po sa narinig. Alam niyo po, batas po kasi ito. Kaya pwede po natin gawin dito at ito po susuportahan po ng CDA ay amyendahan ang ating sisalo at kung pwede ay ilagay natin isang provision to exclude cooperatives doon sa sisalo. Kasi meron po tayo sariling forensic investigation na ginagawa. At ang ito magalas po, kilala po natin ang ating mga kasapi. Lalo na yung mga mahuhulan. Kilala po natin. Hopefully, ito ay aking gagdahan sa pamamagitan ng 28 Congress natin. Iba po ay yung ating amendments sa RA 2520 at isa sa mga controversial issue dito ay yung CDTF natin. Sa akin po sa CDA, ano man po ang pag-uusapan, ugnayan at magiging united position ng sektor, i-respeto po yan ng Cooperative Development Authority. Kaya,
inyo pong lahat, ang CDA po ay nandito palagi para sa inyo. Meron po akong tinatawag na acronym na TAP. Ang CDA po ay patuloy na team tutulong. A, aalalay at G, magabay para sa ikaunlad, para sa isang mas malakas at progresibo cooperative sector. Muli po, mula sa CDA at sa buong